Sa isang bayan sa gitna ng kabundukan ng Luzon, may isang maliit na baryo na kilala sa pangalang Apex. Ang baryo ay kilala sa kanilang masipag at mabait na mga tao. Ngunit may mga lihim din itong itinatago. Isang araw, nagkita-kita sina Annalyn at kanyang kaibigan sa isang maliit na kainan sa baryo. Diyang alam nyo, pakiramdam ko may tinatago sa akin si Annalyn, sabi ni Zoe, ang batang doktora na nagsisilbing inspirasyon sa kanilang lugar. Bakit naman maglilihim sa'yo yung anak mo? Tanong ng kanyang tiyahin na si Tita Martha. Di ko ho alam, basta yun po yung nararamdaman ko eh. Parang meron siyang tinatago sa akin, sagot ni Zoe habang nakasimangot. Sa palagay ko may kinalaman yan kay Zoe, sabat ni Tita Martha. Kasi alam mo, dito usap-usapan sa buong Apex na may shorta si Zoe, pero alam mo, ayaw niya aminin. Bakit hindi Chang? Tanong ni Zoe, habang iniisip ang mga sinabi ng tiyahin. Sa tingin ko hindi tungkol doon eh, sagot ni Tita Martha. Ewan ko ba, basta kilala ko yung anak ko eh, alam ko kung meron siyang tinatago sa akin o wala. Alam mo, pinakamaganda, tanungin mo siya diretso, payo ni Tita Martha. Tanungin mo, at nang matapos na yan, di ba? Habang nag-uusap sina Zoe at Tita Martha, nasa kabilang dako naman si Madam Lourdes. Isang mayamang matrona na kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang kagandahan at karangyaan. Ay ang perfect nito, Madam. Ang sisarap nito, sabi ni Yaya Delphine habang inaayos ang hapunan ni Madam Lourdes. Oh, I'm sure she will like this, sagot ni Madam Lourdes. Ay dapat lang Madam. Ang mamahal kaya nito, ani Yaya Delphine. E di ba buntis siya? This will be good for her and your baby. Naisip ni Madam Lourdes. Baka pinaglilihan niya ako kaya parati siyang masungit. Naku Madam, ang swerte naman ng baby na yan, magiging kamukha mo. Oh, hindi siya Luigi eh, sagot ni Yaya Delphine. Because I'm beautiful. Don't you think, ani Madam Lourdes na may kasamang ngiti? Yes, good luck, sa kabilang banda, habang nag-uusap sina Madam Lourdes at Yaya Delphine. May napag-usapan sina Doc RJ at kanyang mga kaibigan. Actually, Madam, may tanong po sana ako, sabi ni Doc RJ. Ano yun? Tanong ni Madam Lourdes. Bakit hindi niyo po sinabi kay Doc RJ na buntis po si Zoe? Tanong ni Doc RJ. E di kung sasabihin ko kay RJ, mas magagalit si Zoe sa akin, sagot ni Madam Lourdes. You know, this is a very private matter. Isang gabi, habang naglalakad si Annalyn sa gilid ng baryo, nakita niya si Zoe na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Zoe, apo, let's talk, sabi ni Annalyn. Ah, I'm just concerned about you, sabi ni Annalyn habang umuupo sa tabi ni Zoe. Bakit nahimik ka the last time? Can you not? I don't know where you're going with this but can you lay off my back? Lalong-lalo na kay Annalyn, sagot ni Zoe na halatang naiinis. Okay, Madam, makapasama po sa inyo ang sobrang alcohol, tama na po yun, sabi ni Yaya Delphine. Leave me alone, sagot ni Madam Lourdes. Tungkol po ba ito sa apo nyo? Tanong ni Yaya Delphine. Ang gusto ko lang naman for her to trust me. Sabihin na lang niya sa akin na buntis siya pero parati naman siyang naiinis sa akin sagot ni Madam Lourdes. Bakit di nyo na lang po kasi sabihin na alam nyo po na buntis si Zoe para tapos, sabi ni Yaya Delphine. But then she lashed out to me again at baka isipin pa niya na chinichismis ko lang siya. Ako na naman ang mapapahiya, sagot ni Madam Lourdes. Pero Madam, totoo po talaga yun. I heard it with my own 2 ears, sabi ni Yaya Delphine. Pero dapat may ebidensya ka, kung nasa korte ka di talo ka na, sabi ni Madam Lourdes. Yung blood samples mo nga pala, andun na sa lab. Sabi ko nga, ay prioritize na nila yun dagdag ni Madam Lourdes. Madam, hindi po ako matatalo dahil may ebidensya po ako, sabi ni Yaya Delphine. Ebidensya? What do you mean? Tanong ni Madam Lourdes. Sabi ni Dr. Annalyn na nagpa-love test si Zoe, kukunin ko po sa lab, yan ang ebidensya ko, sagot ni Yaya Delphine. Anong tinitingin-tingin mo? Pagtatawanan mo ako dahil pinahiya ko ni Zoe, tanong ni Madam Lourdes. Ma'am,
Hindi ko po gagawin yun, sagot ni Yaya Delphine. I'm sure tuwang-tuwa ka no na binabastos ako ni Zoe, tanong ni Madam Lourdes. Ma'am, hindi po, sagot ni Yaya Delphine. Ang totoo nga po, hindi ako natutuwa kapag sinasagot-sagot niya po kayo. Lola niya po kayo eh. Kayo na nga lang po yung nanay na meron siya kasi wala na po si Ma'am Moira, sabi ni Yaya Delphine. Kaya hindi po totoo yun. Hindi ko po gusto kapag sinasagot-sagot niya kayo, dagdag ni Yaya Delphine. Tama ka, kaya lang hindi ko maintindihan kung bakit ikaw parati ang kinakampihan ni Zoe, anak pa lang sa labas. Kagamo nga siya eh, sabi ni Madam Lourdes. Mabuting tao po kasi yung apo ninyo, sagot ni Yaya Delphine. Totoo po, dati nag-aaway kami, dahil lang po yun. Meron pong mga tao sa paligid niya na hindi po maganda yung intensyon. Pero yun lang po yun at na yun okay na po kami ni Zoe. Gaman na po talaga siya sa akin, dagdag ni Yaya Delphine. Try niyo rin po kaya natanggalin niyo po yung galit sa puso ninyo, na magkasundo po kayo ni Zoe, payo ni Yaya Delphine. Ha, apektok from a little bastard ang sabihin mo. Yan ang gusto mong gawin ko para sa'yo, di ba? Tanong ni Madam Lourdes. Para sa akin po, para sa inyo po sagot ni Yaya Delphine. Aminin na po natin, hindi na po kayo ba mabata? Gusto niyo po ba lagi kayong may kaaway? Tanong ni Yaya Delphine. Huna na po ako, sabi ni Yaya Delphine habang palis. Don't turn your back on me and don't you dare come here and lecture me as to what I should do with my life, sabi ni Madam Lourdes. Pag nalaman ko na ba ni brainwash niyo lang si Zoe against me? Humanda kayo, banta ni Madam Lourdes. Brainwash po, ma'am, ang tanda na po ng apo ninyo. Ang tanda na po ni Zoe para ma-brainwash pa po siya, sagot ni Yaya Delphine. Bakit pa ba hindi niyo matanggap yun? Gusto niyo po magkasundo po kayo, baguhin niyo po yung ugali ninyo, dagdag ni Yaya Delphine. Isang araw, nagkita ulit sina Zoe at Annalyn sa isang kainan. Zoe, o parang antok na antok ka, sabi ni Annalyn. Sa bagay, ganyan naman daw yung mga buntis, dagdag ni Annalyn. Hi! Alam mo Annalyn, iniisip ko pa rin si Sean Paul. Sobrang weird niya kasi, sabi ni Zoe. Alam mo, di kaya alam niyang buntis ako, tanong ni Zoe. Paano niyo naman malalaman? Di mo ba sinabi? Tanong ni Annalyn. Hindi, sagot ni Zoe. Siguro na, di ba minsan gano'n naman yung matanda, titignan ka lang tapos alam na nila na buntis ka. Alam mo yun, parang na-feel lang nila. Baka ganun lang daw, tanong ni Zoe. Actually, may ganyan din na kwento sa akin si Lola Susan eh, so mukhang totoo nga, sabi ni Annalyn. Oh well, as long as wala siyang proof, wala namang maniniwala sa kanya, sabi ni Zoe. Alam mo Zoe, sa totoo lang, naisip ko na di kaya magandang wita para maging close kayo ng lola mo, kasi baka maintindihan niya yung pagbubuntis mo, sabi ni Annalyn. Annalyn, ayoko nga sa kanya. Pwede ba? Wag na lang natin siyang pag-usapan, sagot ni